Ang reliyon ng Judaism at Islam ay kilala sa ilang pagkakaparehas nito, katulad na lang ng pinagmulan ng lahi ng mga propeta at paniniwala sa isang Diyos. Gayunpaman, marami rin itong pagkakaiba. So wag na natin patagalin, isa-isahin na natin. Maria. Sa Islam, kinikilala si Mary o Mariam bilang isa sa mahalagang karakter sa Quran. Binanggit siya ng Propeta Muhammad na si Mary ay isa sa 4 na babaeng pinagpala sa lahat ng nilikha ng Diyos na si Allah. Katunayan, mayroong sariling chapter o sura si Mary sa Quran na tinatawag na Maryam, na dedicated mismo kay Mary. Ang Maryam ay matatagpuan sa 19th chapter o sura 19 ng Quran, at ang buong chapter na ito ay naglalaman ng 98 verses o 98 aya. Sa Judaism naman, si Mary ay hindi pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Sa madaling salita, walang role si Mary sa Jewish tradition. Jesus. Sa Judaism, si Jesus ay hindi kinikilala bilang Mesaya. Hindi rin naniniwala ang mga Hudyo na isinilang siya mula sa birheng si Maria. Hindi raw kasi na-fulfill ni Jesus ang scriptural requirements ng pagiging Mesaya. Halos di nga pinaniniwalaan ng mga Hudyo na si Jesus ay nag-exist. Pero may mga ilang Hudyo na inadapt ang paniniwala na si Jesus ay tinuturing na isang simple at mabuting guro. Sa Islam naman, ang paniniwala kay Jesus ay iba. Dahil ang pangalan ni Jesus sa Arabic na Isa ay binanggit sa Quran katulad ni Maria. Pinaniniwalaan dito na si Jesus ay Mesaya, pinanganak ng birheng si Maria at gumagawa ng mga himala. Kaya tinuturing si Jesus ng mga Muslim bilang propeta ng Diyos, bagamat pareha sa Islam at Judaism na hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos o anak ng Diyos. Pangalan ng reliyon. Ang Islam ay Arabic word na ang ibig sabihin ay submission. Sa religious context, ito ay submission sa kalooban ng Diyos. Ang salitang Islam ay mula sa Arabic word na Salem, na ang literal na ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Ang Judaism naman ay English term na nagmula sa biblical Hebrew word na Yehudi, na ang ibig sabihin ay from the kingdom of Judah o worshipper of one God. Sa madaling salita, ang pangalang Judaism ay mga taong sumasamba sa isang Diyos na nagmula sa kaharian ng Judah. Tradisyon. Ang Judaism at Islam ay parehas na mayroong aklat na pinagmulan ng kanilang tradisyon, pero may pagkakaiba ito. Sa Islam, may aklat silang tinatawag na hadith na naglalaman ng mga koleksyon ng tradisyon at kasabihan ni Propeta Muhammad. Ang hadith ay tinuturing na gabay para sa mga Muslim para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nagsisilbi itong supplement ng aklat ng Quran. Sa Judaism naman, meron silang aklat na tinatawag na Talmud na naglalaman ng oral tradition na nagpapaliwanag at nag-i-interpret sa Tanakh. Nakapaloob dito ang Mishnah na itinuturing na Code of Jewish Law. Banal na aklat. Sa Judaism, ang Hebrew scripture na tinuturing nilang banal na kasulatan ay tinatawag na Tanakh. Ito ang reference ng mga Kristiyano bilang Old Testament o lumang tipan sa Biblia. Ang Tanakh ay acronym ng 3 parte ng kabuuang aklat. Una ay Torah. Ito yung unang 5 aklat. Kilala rin ito na 5 Books of Moses. Pangalawa ay ang Nevi'im. Ito naman ang koleksyon ng aklat ng mga propeta. At pangatlo ay ang Ketuvim na naglalaman naman ng mga writings. Sa Islam naman, ang kanilang banal na kasulatan na itinuturing na source of all authority ay tinatawag na Quran. Ang Quran ay Arabic word na ang ibig sabihin ay recitation. Ito ay dahil ang mga Muslim ay naniniwala na ang bawat salitang nilalaman ng Quran ay dinictate ng Diyos na si Allah kay Propeta Muhammad sa Arabic language. Ang Quran ay nahati sa iba't ibang chapter o tinatawag na surah. Ang Quran ay naglalaman ng 114 na surah.
At ang sura ay nahati naman sa bawat verses o tinatawag na aya. Pananalangin. Sa Islam, meron silang daily obligatory prayers na tinatawag na salat na pangalawa sa 5 pillars of Islam. Ito yung sinasagawang pananalangin 5 beses sa isang araw. Sa Judaism naman, ang mga Hudyo ay kailangang manalangin 3 beses sa isang araw, umaga, hapon at gabi. Meron ding Jewish prayer book na kilala bilang Siddur. Populasyon. Sa Islam, merong estimated na kulang-kulang 2 billion na Muslim sa buong mundo. Nasa halos 26 na bansa sa buong mundo ngayon na ang official religion nila ay Islam. Mabilis ang paglaganap ng Islam kumpara sa ibang reliyon na meron sa buong mundo. Sa Judaism naman, mas maliit ang populasyon nito na merong estimated na 14.7 million according sa Israel Central Bureau of Statistics. Ang Jewish population ay umabot pa noon ng 16.6 million bago pa magsimula ang World War II. Araw ng pananambahan. Sa Islam, tuwing araw ng Biyernes ang itinuturing na holiday. Ang bawat Muslim ay hinikayat na maglaan ng effort tuwing araw ng Biyernes na ihinto lahat ng kanilang mga gawain, trabaho o negosyo. Ito'y para makadalo sa Congregational Friday Prayer na nakasaad dito sa kanilang Quran na matatagpuan sa chapter 62 verse 9. Sa Judaism naman, ang mga Hudyo ay may tinatawag na Jewish Sabbath na mula sa Hebrew word na Shabbat na ang ibig sabihin ay rest o pamamahinga. Sinasagawa ito tuwing ika-7 araw at ito nga ay ang araw ng Sabado. Ayon sa biblical tradition na ang Sabat ay pag-alala sa pang-7 araw ng pagpapahinga ng Diyos matapos likayin ng mundo. Nagsisimula ang kanilang Sabat Biyernes pa lang ng paglubog ng araw at matatapos din ng Sabado paglubog din ng araw. Pag-alay ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Sa Judaism, itinuturo na nung bata pa si Isaac, ang kanyang ama na si Abraham ay dinala ito sa Mount Moriah dahil iniutos ng Diyos na iaalay ang kanyang anak. Matapos niyang itali ang kanyang anak at tangkang sasaksakin na ito, pinigilan siya ng anghel ng Diyos. Sa halip, sinabi ng anghel na ang ihain niyang alay ay ang tupa na malapit lang sa kanilang kinaroroonan. Sa Islam, bagamat parehas ang istorya ng pag-aalay ng anak ni Abraham sa Mount Moriah, pinaniniwalaan naman ng mga Muslim na ang inutos ng Diyos na ialay na anak ni Abraham ay si Ishmael at hindi si Isaac. Bagamat hindi nabanggit sa Quran kung sino talagang anak ni Abraham ang inalay nito. Ang reliyon ng Judaism at Islam ay kilala sa ilang pagkakaparehas nito, katulad na lang ng pinagmulan ng lahi ng mga propeta at paniniwala sa isang Diyos. Gayunpaman, marami rin itong pagkakaiba. So wag na natin patagalin, isa-isahin na natin. Maria. Sa Islam, kinikilala si Mary o Mariam bilang isa sa mahalagang karakter sa Quran. Binanggit siya ng Propeta Muhammad na si Mary ay isa sa 4 na babaeng pinagpala sa lahat ng nilikha ng Diyos na si Allah. Katunayan, mayroong sariling chapter o sura si Mary sa Quran na tinatawag na Maryam na dedicated mismo kay Mary. Ang Maryam ay matatagpuan sa 19th chapter o sura 19 ng Quran at ang buong chapter na ito ay naglalaman ng 98 verses o 98 aya. Sa Judaism naman, si Mary ay hindi pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Sa madaling salita, walang role si Mary sa Jewish tradition. Jesus. Sa Judaism, si Jesus ay hindi kinikilala bilang Mesaya. Hindi rin naniniwala ang mga Hudyo na isinilang siya mula sa birheng si Maria. Hindi raw kasi na-fulfill ni Jesus ang scriptural requirements ng pagiging Mesaya. Halos di nga pinaniniwalaan ng mga Hudyo na si Jesus ay nag-exist. Pero may mga ilang Hudyo na inadapt ang paniniwala na si Jesus ay tinuturing na isang simple at mabuting guro. Sa Islam naman, ang paniniwala kay Jesus ay iba.
Dahil ang pangalan ni Jesus sa Arabic na Isa ay binanggit sa Quran katulad ni Maria. Pinaniniwalaan dito na si Jesus ay Mesaya, pinanganak ng birheng si Maria at gumagawa ng mga himala. Kaya tinuturing si Jesus ng mga Muslim bilang propeta ng Diyos, bagamat pareha sa Islam at Judaism na hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos o anak ng Diyos. Pangalan ng reliyon. Ang Islam ay Arabic word na ang ibig sabihin ay submission. Sa religious context, ito ay submission sa kalooban ng Diyos. Ang salitang Islam ay mula sa Arabic word na Salem, na ang literal na ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Ang Judaism naman ay English term na nagmula sa biblical Hebrew word na Yehudi, na ang ibig sabihin ay from the kingdom of Judah o worshipper of one God. Sa madaling salita, ang pangalang Judaism ay mga taong sumasamba sa isang Diyos na nagmula sa kaharian ng Judah. Tradisyon. Ang Judaism at Islam ay parehas na mayroong aklat na pinagmulan ng kanilang tradisyon, pero may pagkakaiba ito. Sa Islam, may aklat silang tinatawag na hadith na naglalaman ng mga koleksyon ng tradisyon at kasabihan ni Propeta Muhammad. Ang hadith ay tinuturing na gabay para sa mga Muslim para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nagsisilbi itong supplement ng aklat ng Quran. Sa Judaism naman, meron silang aklat na tinatawag na Talmud na naglalaman ng oral tradition na nagpapaliwanag at nag-i-interpret sa Tanakh. Nakapaloob dito ang Mishnah na itinuturing na Code of Jewish Law. Banal na aklat. Sa Judaism, ang Hebrew scripture na tinuturing nilang banal na kasulatan ay tinatawag na Tanakh. Ito ang reference ng mga Kristiyano bilang Old Testament o lumang tipan sa Biblia. Ang Tanakh ay acronym ng 3 parte ng kabuuang aklat. Una ay Torah. Ito yung unang 5 aklat. Kilala rin ito na 5 Books of Moses. Pangalawa ay ang Nevi'im. Ito naman ang koleksyon ng aklat ng mga propeta. At pangatlo ay ang Ketuvim na naglalaman naman ng mga writings. Sa Islam naman, ang kanilang banal na kasulatan na itinuturing na source of all authority ay tinatawag na Quran. Ang Quran ay Arabic word na ang ibig sabihin ay recitation. Ito ay dahil ang mga Muslim ay naniniwala na ang bawat salitang nilalaman ng Quran ay dinictate ng Diyos na si Allah kay Propeta Muhammad sa Arabic language. Ang Quran ay nahati sa iba't ibang chapter o tinatawag na surah. Ang Quran ay naglalaman ng 140 na surah at ang surah ay nahati naman sa bawat verses o tinatawag na ayah. Pananalangin. Sa Islam, mayroon silang daily obligatory prayers na tinatawag na salat na pangalawa sa 5 pillars of Islam. Ito yung sinasagawang pananalangin 5 beses sa isang araw. Sa Judaism naman, ang mga Hudyo ay kailangang manalangin 3 beses sa isang araw, umaga, hapon at gabi. Meron ding Jewish prayer book na kilala bilang Siddur. Populasyon. Sa Islam, mayroong estimated na kulang-kulang 2 billion na Muslim sa buong mundo. Nasa halos 26 na bansa sa buong mundo ngayon na ang official religion nila ay Islam. Mabilis ang paglaganap ng Islam kumpara sa ibang reliyon na mayroon sa buong mundo. Sa Judaism naman, mas maliit ang populasyon nito na mayroong estimated na 14.7 million according sa Israel Central Bureau of Statistics. Ang Jewish population ay umabot pa noon ng 16.6 million bago pa magsimula ang World War II. Araw ng pananambahan. Sa Islam, tuwing araw ng Biyernes ang itinuturing na holiday. Ang bawat Muslim ay hinikayat na maglaan ng effort tuwing araw ng Biyernes na ihinto lahat ng kanilang mga gawain, trabaho o negosyo. Ito'y para makadalo sa Congregational Friday Prayer na nakasaad dito sa kanilang Quran na matatagpuan sa chapter 62 verse 9. Sa Judaism naman, ang mga Hudyo
Hudyo ay may tinatawag na Jewish Sabbath na mula sa Hebrew word na Shabbat nang ibig sabihin ay rest o pamamahinga. Sinasagawa ito tuwing ika-7 araw at ito nga ay ang araw ng Sabado. Ayon sa biblical tradition na ang Sabat ay pag-alala sa pang-7 araw ng pagpapahinga ng Diyos matapos likayin ng mundo. Nagsisimula ang kanilang Sabat Biyernes pa lang ng paglubog ng araw at matatapos din ng Sabado paglubog din ng araw. Pag-alay ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Sa Judaism, itinuturo na nung bata pa si Isaac, ang kanyang ama na si Abraham ay dinala ito sa Mount Moriah dahil iniutos ng Diyos na iaalay ang kanyang anak. Matapos niyang itali ang kanyang anak at tangkang sasaksakin na ito, pinigilan siya ng anghel ng Diyos. Sa halip, sinabi ng anghel na ang ihain niyang alay ay ang tupa na malapit lang sa kanilang kinaroroonan. Sa Islam, bagamat parehas ang istorya ng pag-aalay ng anak ni Abraham sa Mount Moriah, pinaniniwalaan naman ng mga Muslim na ang inutos ng Diyos na ialay na anak ni Abraham ay si Ishmael at hindi si Isaac. Bagamat hindi nabanggit sa Quran kung sino talagang anak ni Abraham ang inalay nito.